Isinagawa ng Ukraine ngayong gabi, Agosto 2, ang isang natataning operasyong militar gamit ang mga raketang Neptune at Polyancha kung saan nagdeklara ng state of emergency sa Novorossiysk. Nawala ang tubig at kuryente sa lungsod pero ang pinakamahalaga, huminto agad ang 2 terminal ng butil at nasusunog ang base militar. At sa Dagat Itim, kinilala ang total na blockade para sa mga barkong Ruso. At sa gitna ng mga pangyayaring ito, lumabas ang balita na noong Hulyo 31, personal na tumawag si Vice Presidente ng Estados Unidos na si JJD Vance kay Vladimir Zelensky at hiniling na itigil ang mga pag-atake sa mga tanker malapit sa Novorossiysk. Na parang sinasabi, ang digmaan ay digmaan, pero ang mga pantalan sa Novorossiysk ay purong negosyo lang. Mukhang pumayag si Zelensky at itinigil ng Ukraine ang mga pag-atake sa mga barkong pangkalakalan na hindi pag-aari ng mga Ruso. Pero lumipas ang 2 linggo at sa gabi ng Agosto 2, tinamaan ulit ang Novorossiysk ng isang napakalakas na pag-atake na napilitan ng alkalde ng lungsod na magdeklara ng state of emergency at nawalan ng tubig ang buong lungsod. At ang 2 pinakamalalaking terminal ng butil ay tumigil ang operasyon. Nagkataon lang ba ito? Hindi masyado. At ngayon, tatalakayin natin kung bakit. At pag-uusapan din natin ang tungkol sa totoong pagharang sa Dagat Itim para sa mga Ruso. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, papalapit na tayo sa 300,000 taga-subaybay. Kaya't magiging lubos ako nagpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo, napakahalaga nito. Pakiusap, maglaan kayo ng 1 segundo ng inyong oras at magpapatuloy tayo. Mega kainatnan. Espesyal na mga operasyong militar. Inapula nila ang sunog. Ang buong lungsod ay nababalot ng usok. Ang tindi ng baho. Ang mga terminal ng butil ay tinamaan at nasusunog. Bakit? Siya naman ang magtrabaho para sa akin, sa totoo lang. Nakakatakot. Sa madaling salita, hindi ako pinapasok sa trabaho. Kailangan siguro humiwas at duman sa port o ewan ko kung saan pa. Sige, magsimula tayo sa mismong operasyon ng Puwersa ng Depensa ng Ukraine. Ngayon, sinabi ni Pangulong Zelensky at ika-quote ko, "Kagabi, nagsagawa ang ating mga Puwersa ng Depensa ng Ukraine ng natatanging operasyon para tamaan ng base militar ng hukbong dagat sa Novorossiysk, ang huling pangunahing kuta ng plota ng Russia sa Dagat Itim na mahigit 300 kilometro ang layo mula sa linya ng labanan." Ayon kay Pangulong Zelensky, ginamit sa target ang mga jet drone na Polyancha, mga missile na Neptune at Moskva, mga sistemang pandagat na walang tripulante. Kumpirmado ang pagtama sa mga posisyon ng depensa sa himpapawid, mga pantalan at infrastruktura ng daungang pandagat. At narito ang isang CP na nagpapaliwanag ng lohika ng lahat ng nangyayari. Ang plota ng mananakop at lahat ng sumusuportang infrastruktura nito ay hindi magiging ligtas hanggat nagpapatuloy ang agresyon ng Russia. Sa pamamagitan ng Novorossiysk, siya nga pala, dumadaan ang hanggang 1/4 ng buong export ng Russia. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagpili ng target. Maikli kong babanggitin kung anong ginamit ng puwersa ng depensa ng Ukraine. Ang Neptune na missile ay isang Ukrainian na cruise missile na orihinal na dinevelop bilang anti-ship pero mula 2023 ay nagkaroon ng bersyon para sa pag-atake sa mga target sa lupa. Ang basic na range nito ay 300 kilometro. Pero noong 2023, may mga ulat na mula sa mga Ukrainian na source tungkol sa bersyon na may abot na hanggang 700 kilometro. At noong Marso 2025, si Zelensky mismo ang naganunsyo ng isa pang bersyon, ang pinahabang Neptune na may sinasabing abot na hanggang 1,000 kilometro at warhead na 260 kilo. At gamit mismo ang misail na ito, noong Mayo 2024, unang beses sa buong malawakang digmaan na tinamaan ng misail ang mismong teritoryo ng Russia. Ngayon, ang bagay na ito ay talagang kakaiba.
Isa itong hybrid ng missile at drone. Pero iginiit ng mga eksperto na mas tama itong tawaging jet-propelled drone. Dahil sa halip na rocket engine, mayroon itong turbojet engine, kaya sa totoo lang, isa itong maliit na jet na eroplano na walang piloto. Ang sinasabing abot nito ay hanggang 750 kilometro, bilis na hanggang 900 kilometro kada oras, at ang warhead ay hanggang 100 kilo. At ngayon, kinumpirma ng mga satellite ng NASA ang mga pag-atake sa Novorossiysk at naitala nila ang mga thermal anomalies sa ilang bahagi ng lungsod. May mga pinagmumula ng init sa grain terminal at sa Neptune. Sa naval base rin nakapansin-pansin. Matatagpuan mismo sa tabi ng oil terminal ng Sexes-Karis ng Transneft. Para maintindihan, ang mga thermal anomalies ay malalaking sunog mula sa mga tama ng Ukrainian na mga misal na kitang-kita kahit mula sa kalawakan. At ngayon, opisyal nang alam kung ano talaga ang nangyari sa Novorossiysk. Ang alkalde ng lungsod na si Andrei Kravchenko na may kakaibang apelidong Ukrainian ay nagdeklara ng state of emergency sa buong Novorossiysk. Ayon sa kanya, 21 tirahang bahay at 4 na negosyo ang nasira ng mga drone. Ang pag-atake ay sumira sa 2 pangunahing linya ng tubig at ang lungsod na may populasyon na mahigit 260,000 tao ay tuluyang nawala ng tubig. Pati na ang mainit na tubig ay pinutol din para hindi masira ang mga kagamitan ayon sa kanilang paliwanag. Nanghako silang ibabalik ito kapag nagkaroon na ng technical na kakayahan para paandarin ang mga kagamitan, ibig sabihin wala pang tsak na petsa. Nadamay na rin ang mga kalapit na lugar. Ipinayag ng administrador ng Krasnodar Krai na si Kondratiev na tumama rin ang mga drone sa Gelendzhik at Anapa noong gabing yon. Doon, 4 na tao ang nasugatan at sa Gelendzhik ay nagdeklara sila ng lokal na state of emergency. Kaya hindi ito isang operasyon na nakatuon lang sa isang base, kundi isang malawakang pag-atake sa gabi na sabay-sabay sa ilang mga lugar. At ngayon, narito ang pinaka-interesante. Ito ang epekto sa ekonomiya na umaabot ng higit pa sa isang bus militar na inatake ngayong gabi. 2 sa 3 pinakamalalaking grain port ng Russia, ito ang NZT na may kapasidad na 8.5 milyong tonelada kada taon at NKHTP na may kapasidad na mahigit 7 milyong tonelada. Dagdag pa ang mga bodega na may 300,000 tonelada ay basta na lang tumigil sa kanilang operasyon. At sa kabuuan, ang 2 terminal na ito ay bumubuo ng 1/4 ng kabuuang export ng butil ng Russia. At ngayon, ang mga port na ito ay basta na lang huminto matapos ang pag-atake. At ito ay nadadagdag pa sa kasalukuyang umiiral na sakuna. Ang mga grain port sa Dagat Azov ay tumigil na noong Hulyo matapos tamaan ng sandata ang lakas ng Ukraine ang mahigit 100 barko. At ang mga otoridad ng Russia mismo ang nagtakda ng limitasyon sa pagdaan sa Kerch Strait. Sa huli, bumagsak ang pag-export ng butil noong Hulyo sa pinakamababang antas sa nakalipas na 10 taon. Sa Agosto, tinatayang ng mga analyst na magiging 2 hanggang 2.5 beses na mas mababa ang export kaysa karaniwan. At kung sakaling tuluyang mablokade ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Dagat Itim at Dagat Azov, mawawala sa Russia ang halos 80% ng pag-export ng butil, nakatumbas ng 35 milyong tonelada kada taon. At dahil na pag-uusapan na rin ang tungkol sa ekonomiya, kasabay ng mga pantalan ay patuloy ding bumabagsak ang pagpoproseso ng langis sa Russia. Itinigil ng Orsknos Refinery sa Orenburg Region ang pagpoproseso noong Agosto 11 matapos ang pag-atake ng drone. At ito na ang ika-4. At isa na namang Russian refinery ang tumigil ngayong Agosto lang. Ulitin ko, 12 araw pa lang, ang lumipas sa Agosto, 4 na ang pabrika na tuluyang huminto. Bago nito, ang Zapsip Neptihim ng Sibur noong Agosto 10, ito ang pinakamalaking petrochemical complex sa buong bansa. Noong Agosto 5, ang Saratov Refinery ng Rosneft. Noong Agosto 3, ang Volgograd Refinery ng Lukoil na siya nagbibigay ng halos 5% ng buong oil refining sa Russia, gobernador ng rehiyon ng Orenburg. At pagkatapos ng pag-atake sa Orsk NOS, nagpatupad na ng mga limitasyon ang gobernador sa pagbebenta ng gasolina para sa mga tao at kumpanya sa lahat ng gasolinahan. At ngayon, balikan natin kung saan ka talaga nagsimula. Sa tawag ng Vice Presidente ng Estados Unidos na si J.J. Vance dahil ito ang pangunahing detalye ng episode na ito. Noong Hulyo 31, personal na tumawag ang Vice Presidente ng Estados Unidos kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na humihiling na itigil ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga pag-atake sa mga oil tanker sa karagatan ng Novorossiysk. Isinulat ito ng Financial Times na may sanggunian sa mga opisyal ng Ukraine at Amerika.
Nabahala ang Washington dahil lalo pang magdudulot ng destabilization sa merkado ng langis ang mga pag-atake na ngayon ay labis ng apektado dahil sa pagsasara ng Iran sa Arbaski Strait. Bukod pa rito, kabilang sa mga shareholder ng Caspian Pipeline Consortium na nagtatapos mismo sa Novorossiysk ay ang mga Amerikanong Chevron at ExxonMobil na may-ari ng 50 at 25% ng higanteng oil field na Tengiz sa Kazakhstan. Mula roon dumadaan ang langis sa KTK papuntang Novorossiysk kung saan sa mga terminal ay kinakarga ito sa mga tanker. At si Zelensky, base sa lahat ng palatandaan, ay talaga namang nag-utos na itigil ang kampanya pagkatapos ng tawag na yon. Bakit ganon? Dahil pagkatapos ng Hulyo 31, ni minsan ay hindi na umatake ang puwersa ng depensa ng Ukraine sa mga barko malapit sa terminal ng KTK. Ganito ang napagkasunduan. Huwag atakihin ang infrastruktura ng KTK at ang mga hindi Russian na barko kung sila ay nasa ilalim ng mga parusa ng Ukraine at hindi sila nagdadala ng langis ng Russia. Kasabay nito, nung Hulyo, bago ang tawag ni JJ Defense, 8 tanker na konektado sa Caspian Pipeline Consortium ang tinamaan. Kasama na ang non-charter ng ExxonMobil. At pagkatapos noon, noong Hulyo, ang terminal ay nagpadala lamang ng 1,000,000 at 300,000 bariles kada araw. Ibig sabihin, 600,000 bariles na mas mababa kaysa halimbawa noong Mayo. Kaya formal, ang kasalukuyang pag-atake sa Novorossiysk, itong pangakong ito kay JJ Defense ay hindi nilalabag. Hindi tinamaan ng Ukraine ang mga tanker, kundi ang base ng hukbong dagat, mga terminal ng butil at infrastruktura ng daungan. At ito ay ibang usapan talaga. Patuloy pa rin gumagana ang Caspian Pipeline Consortium at tahimik na nakakapagbenta ng langis ang Kazakhstan. Pero tingnan ninyo kung paano ito tinitingnan mula sa labas. Nanghako si Zelensky sa mga Amerikano na hindi gagalawin ang lohistika ng langis, partikular sa Novorossiysk. At makalipas lang ang 2 linggo, doon din tumama ang isa sa pinakamalalakas na pag-atake pero sa ibang mga target sa parehong lungsod. Ibig sabihin, parang tinupad naman ang pangako sa literal na paraan. Pero sa totoo lang, nasusunog pa rin ang Novorossiysk at ang pag-export ng butil ng Russia sa parehong pantalan ay bumaba ng 1 katlo. Ibig sabihin nito, hindi dapat umasa ang mga Ruso na mapoprotektahan sila ng pakikipagtulungan sa Kazakhstan. Ibig sabihin, sige, hindi natin tinatamaan ang mga tanker, hindi natin tinatamaan ang Caspian Pipeline Consortium, sa lahat ng iba pa, tinatamaan natin. Kaya kung pagsasamahin mo lahat ito sa isang larawan, ganito ang itsura. Ipinakita ng Ukraine ang isang natatanging operasyon gamit ang mga Neptune na missile at mga jet drone na Polyanitsa laban sa huling malaking base ng hukbong dagat ng Rusya sa Itim na Dagat. Kasabay nito, napabagsak din ang ikatlong bahagi ng export ng bunchil ng bansang ito at iniwan ang lungsod na walang tubig. At kasabay nito, ang ika-4 na oil refinery ngayong Agosto ay tumigil na rin ng kusa. Wala itong kinalaman sa Novorossiysk dahil tinatamaan din yun doon. At lahat ng ito ay nangyayari kasabay ng tawag ng Vice-Presidente ng Estados Unidos na personal na nakiusap na itigil ang mga pag-atake sa mismong pantalan na ito pero sa ibang uri lang ng mga target. Sa madaling salita, hiniling ng mga Amerikano na huwag galawin ang mga tanker at huwag galawin ang Caspian Pipeline Consortium. Pero tungkol sa base militar, butil at tubig para sa mga ligaw na Ruso, mukhang wala namang nantanong tungkol doon. Kaya naman, patuloy naming isinasagawa ang mga ganitong pag-atake. Dito ko muna iiwan ang bitin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye na nasa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.